Manalangin po muna tayo. Panginoong Hesus, muli kaming lumalapit sa inyong harapan sa gabing ito. Salamat Lord na nagkaroon kami ng oras, ng pagkakataon upang makapakinig ninyo pong mga salita. Ang aming dalangin, Lord God, ay malayang pumilo sa mga na espiritu sa aming kalagitnaan. Maging tagapagturo ka namin, Panginoon Lord God, at yung mga salita na aming mapapakinggan magkaroon ng buhay ng kapangyarihan sa bawat isa po sa amin, Lord God. Salamat, Lord, sa inyo pong papurit pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Pag-aaral po natin tonight sa ating topic 180, A New Spirit, the Power and Presence of the Holy Spirit. Sabi po ng John chapter 1 verse 33, And I myself did not know him, but the one who sent me to baptize with water told me, The man on whom you see the Spirit come down and remain is the one who will baptize with the Holy Spirit. Sabi po ng John chapter 1 verse 33. Sa Tagalog, hindi ko nga siya kilala noon. Ngunit ang nagsugo sa akin upang magbautismo sa tubig ang siyang nagsabi sa akin, kung kanino mo makitang bumaba at manatilang Espiritu, siya ang magbabautismo sa pamamagitan ng Espiritu Santo. So, yung verse na binasa po natin dito, syempre ang kinakausap dito is si Juan Bautista. At ang tinutukoy po dito na yung bababaan at mananatili yung Espiritu, syempre si Jesus Christ po yun, nung siya po ay binaptize in water ni John the Baptist. Sa ating pong introduction, the beginning of Jesus' public ministry was marked not by miracles or teachings, but by a divine encounter with the Holy Spirit. His baptism was a moment of commissioning, empowerment, and affirmation. In the same way, tayo daw na bawat mananampalataya, we are called to live not by human strength, but by the Spirit of God. So meaning to say, andyan na may mga abilities tayo, may mga skills tayo, may kanya-kanya tayong knowledge and wisdom, di ba? We do have our own personalities, kung saan tayo mahusay, magaling. Pero ang sinasabi dito ng salita ng Diyos, dapat hindi sa sarili nating lakas, kundi we rely on the Spirit of God. So sa pag-aaral po natin tonight, we will explore the identity, the role, and the gift of the Holy Spirit in the life of Jesus and in ours. So napakahalaga na kilala natin si Holy Spirit. Ano ba or sino ba si Holy Spirit? Ano ba yung role niya? Ano ba yung ginagawa ni Holy Spirit? Anong ginawa niya sa panahon ni Jesus? At ano ang ginagawa niya sa ating kapanahunan? Sa ating historical background, makikita po natin dito yung context ng baptism ni Jesus Christ in water. Kung babasahin po natin, recorded po ito sa 4 Gospels, sa Matthew, sa Mark, sa Luke at saka sa John. So dahil nakasulat siya sa 4 na Gospel, so makikita natin na napakahalaga pala yung time na nabaptize in water si Jesus Christ. Jesus' baptism was a fulfillment of righteousness and a divine inauguration of His ministry. Sabi nga ng John chapter 1 verses 29 to 34, kinabukasan nakita ni Juan si Jesus na lumalapit sa kanya. Sinabi niya, tingnan ninyo, siya ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Siya ang tinutukoy ko nang sabihin kong ang dumarating na kasunod ko ay higit sa akin, sapagkat siya'y naroon na bago pa man ako ipanganak. Imagine ang nagko-quote dito si John the Baptist. Sabi niya, naroon na daw si Jesus Christ bago pa man siya ipanganak. So makita natin dito talaga who is Jesus Christ. Hindi lang siya 100% man, kundi siya po ay 100% God. Hindi ko rin siya kilala noon. Subalit ako'y naparitong nagbabautismo sa tubig upang ipakilala siya sa Israel. Sa verse 32, ganito ang patotoo ng Juan, nakita ko ang Espiritu na bumababa na parang isang kalapati na buhat sa langit at nanatili sa kanya. Hindi ko nga siya kilala noon, ngunit ang nagsugo sa akin upang magbautismo sa tubig ang siyang nagsabi sa akin, kung kanino mo makitang bumaba at manatilang Espiritu, siya ang magbabautismo sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ngayon ay nakita ko siya at pinapatotohanan kong siyang anak ng Diyos. So dito sa binasa po natin na verse, makikita natin na may dalawang form ng baptism, di ba? The one is baptism in water,
na ginawa ni Jesus Christ through John the Baptist. And then the other one is baptism in the Holy Spirit. Nang sabi dito, siya daw, si Jesus Christ daw yung magbabautismo sa pamamagitan ng Espiritu Santo. The descent of the Holy Spirit like a dove symbolizes purity, peace, and divine approval. The Spirit remaining on Jesus sa John chapter 1 verse 33, it marks a shift from temporary empowerment as in the Old Testament to permanent indwelling. Pag sinabing permanent indwelling, di ba, kung babasahin natin sa New Testament time, our body is the temple of the Holy Spirit. Nagdwell sa atin ang banal na Espiritu. Nung si Jesus Christ nag-resurrect from the dead, 'di ba? Bumaba ang banal na espiritu sa mga early Christians. And even to us as believers of Jesus Christ, nung tinanggap natin si Lord na Panginoon tagapagligtas ng buhay natin, tinanggap din natin yung banal na espiritu at nanahan siya sa ating puso't kalooban. At Jesus' baptism, the Father speaks, the Son is baptized, and the Spirit descends, revealing the unity and distinct roles within the Trinity. So makita natin talaga, tatlo yung kumilos, diba, in the baptism of Jesus Christ. Andun si God the Father, yung voice na nagsabing siya yung kinalulugdan kong anak. Of course, andun yung anak ng Diyos, si Jesus Christ, the one who is being baptized. And of course, andun yung Holy Spirit in the form of dove. So we have 3 points to ponder. Yung first point po natin, the Holy Spirit is God. The third person of the Trinity. Di ba? We have God the Father, God the Son, and the Holy Spirit. So ang pinag-uusapan lang po natin for now, yung focus natin is the third person of the Trinity na yung Holy Spirit po. Mababasa po natin yan sa Matthew chapter 3 verses 16 to 17 at sa 2 Corinthians chapter 13 verse 14. The Spirit is not a force or feeling, but a divine person equal with the Father and the Son. Pag sinabi nating person si Holy Spirit, katulad natin, person tayo, meron tayong damdamin, di ba? May mga times na sumasaya tayo, may mga times na nalulungkot tayo. Ganon din si Holy Spirit. Ngayon, I'm sure natutuwa si Holy Spirit na nananahan sa atin kasi nga nag-aaral tayo ng salita ng Diyos. Pero every time na nagkakamali tayo, nagkakasala tayo, nagiging pasaway tayo, lumalayo tayo sa presence of God, syempre nagigrieve, nalulungkot si Holy Spirit. At Jesus' baptism, the Trinity is fully present. Sabi ko kanina, the Father's voice, the Son's obedience, and the Spirit's descent. Paul affirms this in his benediction. Di ba sinabi yan ni Paul, the grace of the Lord Jesus Christ, the love of God, and the fellowship of the Holy Spirit. Sa 2 Corinthians 13 verse 14. May the grace of the Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. Diba? Trinity, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Sa Matthew 3:16 to 17, nang mabautismohan si Jesus, kagad siyang umahon sa tubig. Ano nangyari? Nabuksan ang langit. At nakita ni Jesus ang Espiritu ng Diyos na bumababang parang isang kalapati at dumapo sa kanya. At isang tinig mula sa langit na nagsabi, itong minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan. Tingnan mo, Trinity, na hindi minsan pinaniniwalaan ng ibang paniniwala or pananampalataya, di ba? Pero dito kitang-kita natin na nag-work yung Trinity. Si Jesus andoon, Holy Spirit in the form of dove naroon, at syempre andun yung voice of God the Father na nagsabing itong minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan. Yung point number 2 po natin, faith in Jesus enables us to receive the Holy Spirit. Again, hindi po lahat ng tao sa mundo ay masasabi nating anak ng Diyos. Pero naniniwala ko, lahat ng taong nilikha ng Diyos ay mahal ng Diyos. Pero it's our choice, di ba, na tanggapin si Jesus na Panginoon tagapagligtas ng buhay natin. At tayo na narito ngayon sa Bible study, naniniwala ko na si Jesus Christ ang Lord, ang Savior ng buhay natin. Dahil doon, because of our faith kay Jesus Christ, kasabay noon na tinanggap natin si Holy Spirit. Na mababasa po natin sa John chapter 14 verse 15 to 17 na nagsasabing Jesus promised the Spirit to those who love and to those who obey Him. At nangyari na nga sa Acts chapter 1 verse 8 at Pentecost, the disciples received power to be witnesses. And Romans 8:16, the Spirit confirms our identity as children of God.
So basahin po natin. Sabi ng John 14:15 to 17, kung iniibig ninyo ako, sabi ni Jesus, tuto pa rin ninyong aking mga utos. 'Di ba syempre, talagang tunay na nagmamahal sa Panginoon, syempre kung ano yung kanyang utos, ginagawa. Pinapakinggan yung tinig ng Lord. Dadalangin ako sa Ama kasi si Jesus Christ yung ating mediator, the sole mediator between man and God. Nakalagay din po yun sa Bible. Wala po tayong pwedeng ibang mediator. The saints na tinutukoy natin minsan, hindi po sila pwedeng maging mediator kasi katulad natin, tao din lang po sila. Pero si Jesus Christ, 100% man and 100% God, kaya siya lang yung qualified na maging mediator natin to God the Father. He is our advocate to God upang kayo bigyan niya ng isa pang patnubay na magiging kasama ninyo magpakailanman. So, si Lord ang nag-desire na magkaroon tayo ng patnubay at siya nga yung Espiritu. Siya ang Espiritu ng katotohanan na hindi matanggap ng sanlibutan sapagkat siya hindi nakikita ni nakikilala ng sanlibutan. Ngunit nakikilala ninyo siya sapagkat siya nasa inyo at siya'y mananatili sa inyo. So tayo, na nananahan sa atin si Holy Spirit, nare-recognize natin yung presence ni Holy Spirit. Kaya pala may nagko-convict sa atin, di ba? O wag mo tong gawin, mali yan, hindi nang dapat mong ginagawa. May nagsasabi sa atin na mga bagay na dapat natin gawin. Kaya ang sabi ng Bible, be led by the Holy Spirit. So that is the Spirit of truth. Sabi ng Gawa 1:1-8, mahal kong Teofilo, sa aking unang aklat ay sinalaysay ko ang lahat ng ginawa at tinuro ni Jesus buhat pa sa pasimula hanggang sa araw na siya umakyat sa langit. Bago siya umakyat sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo, ay nag-iwan siya ng mga bilin sa kanyang mga apostol na kanyang hinirang. Sa loob ng 40 araw pagkatapos ng kanyang pagkamatay, nagpakita siya sa kanila at sa pamamagitan ng maraming katibayan ay pinatunayan niyang siya'y buhay. Imagine dito sa story na to, 'di ba? Jesus Christ already resurrected from the dead. Nagturo siya sa kanila tungkol sa paghahari ng Diyos. Samantalang siya'y kasama pa nila, pinagbilinan sila ni Jesus. Huwag muna kayong aalis sa Jerusalem. Sa halip, hintayin ninyo roon ang ipinangako ng Ama na sinabi ko sa inyo. Si Juan ay nagbautismo sa tubig, ngunit hindi magtatagal at babautismuhan kayo sa Espiritu Santo. Yan na nga. Ang pag-akyat ni Jesus sa langit, nang magkatipon si Jesus at ang mga alagad, nagtanong sila kay Jesus, Panginoon, itatatag na po ba ninyong muli ang kaharian ng Israel? Sumagot si Jesus, ang mga panahon at pagkakataon ay tinakda ng Ama sa kanyang sariling kapangyarihan at hindi na kailangan pang malaman ninyo kung kailan iyon. Pero ano sabi ng verse 8? Subalit, tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo at kayo magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at sa Samaria at hanggang sa dulo ng daigdig. At nangyari na to sa atin. Hindi na tayo nag-iintay na babaan tayo ng Holy Spirit kasi nga nanahan na sa atin si Holy Spirit. Kaya that Holy Spirit empowers us to preach the gospel to our family, that's our Jerusalem, of course to our neighbors, to our co-workers, diba, to our classmates, to our friends, that's our Judea and Samaria, and of course to the ends of the earth. Even sa mga strangers, sa mga tao na hindi natin kilala, the Holy Spirit empowers us to share the gospel to them. Romans 8:16, ang Espiritu ang nagpapatotoo kasama ng ating Espiritu na tayo'y mga anak ng Diyos. Yan. Ang last point ko po, the Holy Spirit is our advocate, gift, and empowerment. Mababasa po natin yan sa John 14 verse 26 at sa Ephesians chapter 1 verse 13 to 14. Jesus calls the Spirit our advocate, one who teaches, one who reminds, and one who walks with us. Kasi 'di ba sabi nga, the Lord is with us, God is with us. Pero hindi naman natin siya talaga physically nakikita. That's the Holy Spirit. Kasi nga Holy Spirit is the representation of God the Father and also God the Son. The Spirit is a seal of our salvation and a guarantee of our inheritance. Kaya nga sa second coming, 'di ba, even in the rapture, meron tayong seal. At yung seal na yun, yung Holy Spirit na nananahan sa atin, kaalam ng Lord kung sino yung kanyang mga anak. He empowers us to live holy, bold, and fruitful lives, not by might, but by His presence.
Ngunit ang patnubay, ang Espiritu Santo na isusugo ng Ama sa pangalan ko, ang siya magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay at magpapaalala ng lahat ng sinabi ko sa inyo. Sabi ng John 14 verse 26. Naalala ko pa yung estudyante ko before sa LPU Laguna na naginip siya. Nagba-Bible study kasi kami, then marami siyang questions. And then kinausap siya ng Lord sa kanyang panaginip. That's around, I think, mga parang 13 years ago. At ito nga yung verse na binigay sa kanya, yung John 14 verse 26. Dahil doon, naglingkod siya, nagpatuloy siya sa Panginoon. Ephesians 1:13 to 14, sa pamamagitan ni Kristo kayo rin na nakarinig ng salita ng katotohanan ng magandang balita na nagdudulot ng kaligtasan at sumampalataya sa Kanya ay pinagkalooban ng ipinangakong Espiritu Santo bilang tatak ng pagkahirang sa inyo. O, di ba? Ang Espiritu ang katibayan na makakamit natin ng lubos ang lahat ng pangako ng Diyos atin at sa gayon ay pupuri ng kanyang kaluwalhatian. Again, church, gusto ko kayong i-remind na ang journey natin dito on earth ay temporary lamang. We are destined to live with the Lord Jesus Christ in heaven. At kailangan meron tayong tatak ng Espiritu Santo. Kung genuine na tinanggap natin siya na Lord na Savior ng buhay natin, syempre nasa atin na si Holy Spirit at makakapiling natin ng Lord sa buhay na walang hanggan. The Holy Spirit is not optional in the Christian life. He, the term is He kasi person is essential. Hindi pwede na ako naniniwala na kay God the Father, naniniwala ko kay Jesus Christ, God the Son, pero dinidiscredit mo or hindi mo pinaniniwalaan sa Holy Spirit. Essential sa Holy Spirit. They are equal pero iba-iba yung kanilang functions. Iba-iba yung ginagawa nila sa buhay natin. Just as Jesus began His ministry with the Spirit's power, we too must walk daily in His presence. The Spirit is our guide. The Spirit is our strength. The Spirit is our connection to the heart of the Father. So how are we going to apply what we have learned tonight? So invite the Holy Spirit daily into your decisions. May decision ka bang kailangan gawin? Minor man yan or major decision? Consult the Holy Spirit. In your relationships, yan man ay family relationship, romantic relationship, co-worker relationship, co-teacher, classmate relationship, and even in your ministry, yung mga ginagawa mong pagsiserve sa Panginoon, i-consult mo, hayaan mong i-lead ka ng Holy Spirit. Study Scripture with the Spirit's illumination, He reveals truth. So it works hand in hand. Kailangan nag-aaral ka ng salita ng Diyos. Kasi paano malalaman ano yung gustong sabihin sa inang Lord kung hindi ka nag-aaral ng Word of God? Kaya nga Bible study is very important. Daily devotion, reading the Bible, that is very important kasi nai-illumine tayo. So naliliwanagan tayo sa mga bagay na unclear to us kasi nga nire-reveal sa atin yung truthfulness sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Sabi nga ng John 14 verse 6, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Sa John 8:12, di ba, yung devotion ko kaninang umaga, sabi, I am the light of the world. Di ba, ang Panginoon mismo yung liwanag ng sanlibutan, and we share that same light that we can extend to other people as well. So live with boldness, knowing you are sealed, knowing that you're empowered by God Himself. So ang ating challenge tonight, don't just admire the Spirit, nahangaan mo yung kapangyarihan, power ni Holy Spirit, abide in Him. Kasi nga, is a person. So, tinuturuan ka niya ng mga bagay na dapat mong gawin. So, you have to communicate. You have to cooperate with the Spirit. Let your life be a living testimony of His power, of His presence and purpose. Lord, salamat Panginoon for this night. Salamat o Jesus sa mga salita na aming napakinggan. Salamat Lord na patuloy niyo pong tinuturo sa amin ang power ng Holy Spirit sa buhay namin. We pray na more than just ma-acknowledge namin ito, Lord God. Ma-embrace namin yung kapangyarihan naman ng Espiritu. Mag-manifest po sa amin, O Father God. At patuloy nga na sa lahat ng aming ginagawa, Panginoon, maging led po kami by the Holy Spirit. Salamat po sa inyo pong papurit pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen.